Welcome to Havana! Hello mga Dre, kumusta kayo? Nandito kami ngayon sa Havana dito sa Cuba, no? At itong lugar na to, ang tawag nila dito is Plaza de la Revolucion. Kung makikita nyo doon sa background, yan yung tower daw yan ng Revolution. Parang doon sa may doon nag-speech yung ng Revolution, pangalan? Jose Martin. So yan, nandito tayo ngayon mga Dre. At ito lang yung simula ng tour namin dito sa loob ng Old Havana mga Dre. Marami pa tayong makikita dito maya-maya. Binaban na tayo ng bus at ang sabi nung kasi kumuha kami ng guided tour mga Dre. Kasi hindi naman namin pwedeng basta na lang kami sumugo dito sa Havana ng kami-kami lang. So kumuha kami ng guided tour at ang sabi sa amin dito ay kakain muna kami dun sa restaurant which is included dun sa tour After nito ay magkakaroon ng guided tour sa mga architectural buildings dito, yung mga magagandang klase ng building, at pagkatapos noon ay bibigyan kami ng free time para maggala. Itong kalye na to mga Dre, para siyang Intramuros o parang kalye Crisologo sa Vigan. Peloqueria, Barberia. Okay. Ganun ang vibes na binibigay nito sa akin Parang sa Pilipinas din. No, gracias. Yan. Ganda so mga Dre, ito na yata yung parang pinaka-square nila dito sa lugar na to. Ayan. Mamaya makikita natin yan kasi mukhang may sasabihin na naman yung guide. A few moments later. Sabi niya ay pupunta lang tayo sa bilihan ng tatlong pinakasikat na product dito sa Cuba, which is cigar, coffee, and rum. And then after that, kanya-kanya na daw kami. So yun, ang ganda ng plaza nila dito mga Dre, pakita ko sa inyo. Tignan nyo mga Dre, lawak ng square, tapos tignan nyo yung itsura ng mga building. Ang ganda parang sarap tumambay dito sa hapon. Ganda.
yung nasa likod namin mga dre, yan, yung apat na yan. Mga ano daw yan, kanyon. Ngayon, may reason, dalawang reason daw kung ba't nakaganon siya, nakatusok sa lupa is una, kasi parang ano to cobblestone. So para daw hindi madaanan ng madaanan at masira. Kasi ano to UNESCO Heritage Site tong Old Havana. So yun yung una. Then pangalawa is, ang reason is, ibig sabihin, It's facing down. it's facing down kasi it's for peace. Pag naka-aim daw pataas, they're ready. Pero pag nakatusok sa lupa, yun daw ay for peace. Ito naman mga dre, yung Plaza de Armas. Sabi nung tour guide, dito daw nakatira dati yung gobernador nung 1870s. 1800s. Tapos binabantayan siya ng army. No, yun ba sabi? Parang ganon. So dito, ito daw yung isa sa mga kauna-unahang plaza o square dito sa Cuba, dito sa Havana. Plaza de Armas or Military Square. Bali doon mga dre, sa bandaron, doon yung Governor's Palace. Alam niyo mga dre, ano, habang tinitingnan ko tong mga lugar dito sa Old Havana, ang para siyang para siya intramuros. Ganyan. Kasi meron din silang, yun nga, yung Old Havana is parang walled din nung una. Sabi niya, parang 100 years ginawa tapos tinibag din. Para siyang intramuros Ganun ang vibes na binibigay sa akin ng lugar na to mga dre. Yung iba parang North Korean vibes. Pero yung iba naman ay parang, yun nga, parang intramuros. Although yung mga building nila dito is talagang ano siya, talagang mapapansin nyo is yung architectural design niya is luma talaga. Parang panahon pa ng panahon ng Espanya. Yun. Yun lang naman. Pero maganda mga dre dito. Isa pa nga palang napansin ko dito mga dre ay maraming pulubi. Kaya why that said? Because I was the one to put yan, the yung nasa bills likod in. ko. Bills in. Yung nasa likod ko mga dre ay ano din siya, pulubi. Tapos nanghihingi sila ng pera talaga. Hindi naman sila agresibo pero talagang lalapitan ka nila. Yan ang isa sa mga napansin namin dito. Tsaka yung mga nagpapapalit ng pera. Ang dami nila, no? Mga nagpapapalit ng pera. Malaki palitan dito. Oo. Kasi meron silang black market dito So, mas preferred kasi nila dito yung yung US dollar or Canadian kesa dun sa sarili nilang pera. Dahil siguro sa inflation. Yun yung isa sa mga mapapansin nyo pag bumisita kayo dito. A few inches later. Feeling ko mga dre, abutin pa kami ng ulan. Parang masyadong makulimlim na yung langit. Wag naman sana kasi mukhang marami pa kaming dadaan ng mga lugar. Kasi nyo mga dre, ang bilis kong mangitim Long distances. So ito may titigilan na naman pala. Pakinggan natin. Well, you know, all this you see along the street, you can find a little bit of everything. This is a private business and you can deal with them, right?
bilihan pala ulit ng mga souvenir shops. Kaya sabi niya private owned, so pwede ka makipag-deal. So ibig sabihin pwede kang bumarat. Ayun. Maganda tong ano na to, no? Tong avenida na to. May mga inuman sa side. Ayan, makikita niyo mga dre, oh. Okay naman siya. May mga tindahan din ng fridge magnet. Ano bang tawag dito sa ano? Eskinita o avenida? Kalye. It says Kalye there, to? Kalye. Kalye. Pero may makipot yung pagkakalye niya, ano? Oh. Ito namang ano na to, square na to. Parang ang nakikita ko sa kanya ay Quiapo Church. Pakita ko sa inyo mga dre. Ito, oh. Plaza de la Catedral. Plaza de la I don't Catedral. have the key of churches. Pero mukha siyang ano, para siyang Quiapo Church, ano? Yeah. You know, yun sa Oh. Quebec, sa Old Quebec, may Oh. ganitong part din, di ba? Oo. Mukhang ano talaga to, ano? Yung pare-pareho sila ng architectural style ng panahon ng mga Espanyol. This all the way. Ay. You want a speaker? Ito ay, anong simbahan daw ito? Ayan. Ito mga dre. Lumang-luma din ng ano, lumang-luma din yung simbahan. Mga dre, tapos na yung guided tour. Pupunta muna kami sa La Bodeguita del Medio. Dahil doon daw yung ano, nagpupunta rin si Ernest Hemingway. Dati nung nakatira siya dito. Yes, may mojito. Check natin yung mojito place mga dre. Eto mga dre. La Bodeguita del Medio. Ayan, meron na namang ano. Oh my God, umuulan na. Yeah, let's go. Come on. Balik na lang tayo mamaya sa Amarillo. Oo nga, sa Pati Amarillo. Pero ito yung lugar na pinupunta ni Ernest Hemingway daw Oh, totoo. nung nakatira siya dito. Sabi mga dre, hindi makapasok sa loob. Ang liit lang ng lugar. Tapos, may mga musikero pa dun sa loob. So, inoccupy na nila yung buong lugar. Ayan, meron na naman mga nanghihingi. So, siguro punta na lang kami dito sa ano. Dito sa simbahan. No, gracias. So, dito na lang sa Plaza de la Catedral. Pasok ba natin yung cathedral bukas? Pasok kami sa simbahan, tingnan natin yung loob mga dre. Nakakapag-pray man lang. Din siyang ano, baroque style kasi. So para siyang yung simbahan sa Taal. Ganda. Kaya lang ang dilim. Parang walang kuryente. Pasadyang madilim lang. May kuryente. Oo nga. 6.5 hours later. Richard. So ngayon mga dre, titikman natin yung mojito dito sa
La Bodeguita del Medio. Favorite na ito ni Ernest Hemingway, itong ano na to, no? Matapang siya. Matapang. Para siyang maasim na matamis na may kagat ng rum. Ganun yung lasa. Siguro ano siya eh. Acquired taste. Pawisan na ako mga dre. Init dito kahit umuulan eh. Okay, enjoy muna namin tong mojito na to mga dre. So yun mga dre, natapos na nga yung aming tour. Actually yung supposedly na free ano namin, wala rin kasi umuulan at saka Ang daming marami kasing ano dito mga dre nang lilimos ba. So nakakatakot ding mikot-ikot kasi lalakad ka pa lang sa mga eskinita, mga avenida, lumalapit na sa'yo. Tapos yun nga, hindi mo naman din sila masisi kasi yung buhay dito mahirap talaga eh. Maraming walang trabaho. Tapos di ba yung sabi sa atin nung nandun sa hotel, kasi old population na sila eh. Maraming matatanda mga dre dito sa Cuba. So yun, talagang maawa ka rin sa mga tao ano, kapag nakita mo sila. Dati akala ko Pilipinas talagang ano na, pero hindi pala. hindi pa pala. Maswerte pa rin. Maswerte pa rin tayo mga Pilipino pagdating sa standard of living, kumbaga. Kung ikukumpara dito sa Cuba. Papunta na kami dre dun sa mga dre dun sa bus. Hinahanap na namin kasi wala na rin naman eh. At yung mga ibang kasama namin nandun pa sila. Ewan ko kung saan sila namamasyal. Yung iba nandun na rin sa bus. So kami papunta na rin dun sa bus para bumalik na sa Varadero. Ayun mga dre, yun yung naging ano natin dito, pamamasyal natin dito sa Havana, dito sa Cuba. Yun nga pala sa likod ko na yung mga dre, makita nyo yun, oh. Para siyang fortress, ano. Oh, yun yung wall. Oo, wall siya. Katulad nga ng sinabi ko kanina mga dre, dito may walled city rin sila. Itong Old Havana is a walled city. Tapos parang meron siyang Old Havana, which is this. Tapos meron yung Modern Havana. Pero yung Modern Havana, sabi nga ni Joe, yung ano namin, wag mong iano na modern talaga siya. Which is hindi naman talaga, no? Dahil nga sabi ko nga sa inyo, yung living, yung way of living dito is iba talaga. So, ang sabi ko nga, ang may kukumpara ko to is Intramuros, mga dre. Yun. So, eto, malapit na kami dito sa bus namin. Back to Varadero na tayo mga dre. Kita-kita tayo dun sa hotel. At yun na nga mga dre, nakabalik na kami dito sa hotel. Bababa muna kami dun sa buffet para kumain dahil ano na eh, alas 7 na ng gabi mga dre. So medyo nagugutom na rin at saka ano pa ba. Bali, okay naman yung trip pauwi, dire-diretso na kami. Since itong Grand Aston kasi yung kauna-unahang hotel dito sa Varadero from pag lumabas ka. So kami yung kauna-unahang na ibaba nung bus sa lahat ng mga kasama namin ano, which is a good thing dahil medyo hindi magandang kalam na sikmura ako nung pauwi na kami ano. So yun, okay na ayos na namin gamit namin. Pababa na kami sa buffet table para kumain. Buffet table. Pababa na kami sa buffet area para kumain. Ako, Diyos ko po. Gutom na nga mga dre. Sala-sala ng sinasabi ko eh. Kakain muna kami mga dre. At bukas ay Sabado, wala naman kami masyadong gagawin ano. Balbas ko pala, tubo na. Tapos balak namin sa Sunday, which is yun yung last day namin dito, ay doon na lang kami bibili ng mga souvenirs para sa ano, bibili lang kami ng mga fridge magnet ganyan. Bibilang ko yung boss ko ng mga ganyan, tsaka mga kasama ko sa trabaho. Pero yon, bago kami pumunta ng airport, yun ang gagawin namin. And then that's it. Uwian na. 6.5 hours later. Hello mga dre, kamusta? Bali, ito na yung last day namin dito sa Varadero. At yung mga gamit namin, chineck out na namin. Nandun siya sa ano, sa concierge, ano. At babalikan na lang namin kasi mamaya pang flight namin alas 9 pa. So bali alis kami dito ng 6:30. Babiyahe pa airport tapos yun na, dire-diretso na. So bali nagpunta lang kami dito sa
downtown Varadero. Bilihan to ng mga souvenir para bumili lang ng mga, hindi ko alam kung ano mabibili namin dito, siguro mga simple lang. So ayan mga dre, pakita ko sa inyo, ito yung parang artisan shop nila dito. So ito yung mga ano nila, paninda, mga souvenir. Gali dito talaga bumibili mga dre ng souvenir items pagka pabalik na, no. Mga iba-ibang mga tent sila. Pero dito ang style, kailangan marunong kang tumawad-tawad kasi ang ibibigay nilang presyo sa'yo mataas muna eh. So alam mo naman tayo mga Pinoy, mahilig din tayo sa tawaran, ano. Kaya yun ang gagawin natin dito. So may mga saklob, may mga damit. Eto mga rebulto. Ayan. Can I film? Okay? Buka. It's nice for drink, keep the cork. Ah, nice. Thank you. Special offer for you. How much is for the cake? $1. In pesos. I don't have a dollar. For 400. 400? Ito. 401. If you buy more, I'll give you cheaper price. So if I buy... Ito rin mga dre, oh, mga bungo-bugong design. Meron din nito. Ewan ko ano bang tawag dyan. Ito parang galit. So marami pala sila, may mga flamingo din, no. May mga ano. Ito yung iniaalok sa akin kanina. Mug siya na gawa sa kawayan mga dre. Tapos may tatak ng iba't ibang mga sports team. May hockey, may basketball, may baseball. Dito mga dre, tinan nyo may ano, may mga painting. Ito parang yung kuha ko dun sa ano, no. Oo. Oh. Dinaanan natin to eh. Ito yung eskinita papunta doon sa dating simbahan St. Francis de Assisi. Gracias. Ayan oh. Sa Havana yun. Oh, we went. Ito, dito kami uminom ng ano sa La Bodeguita del Medio. Mojito. Mojito. Ayos yung mga design, no? Madre. Pasok tayo sa loob. Ikaw. Tingnan lang natin. Pats, pare-pareho din lang naman pala yung makikita. Ano? Nice. Oh, eto. Leather. Si Tanjiro to ah. May mga design na anime. Galing. Ayan oh. Ayos. At yun nga mga dre, ano, so nandito na kami sa bus stop. Balak naming ikutin yung buong peninsula nitong Varadero hanggang dulo, tapos pabalik doon sa hotel. Dahil ito na nga yung last day namin dito, ay hanggang dito na rin lang muna itong aming vlog dito sa Varadero, dito sa Cuba. Ako puli, magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Mag-ingat kayong parate mga dre. Kita-kita na lang ulit tayo. Paalam sa inyo mga dre. Kita-kits.